Binili ng Pilipinas ang kinatatakutang Maestrale-class frigate mula sa Italy. Sa mataong puso ng Maynila, sa gitna ng matatayog na mga skyscraper, at malalawak na palengke, kung saan nagtitinda ng kanilang mga paninda, isang tahimik na kaguluhan ang bumalot sa mga koridors ng kapangyarihan. Ang balita na ang Pilipinas ay nakatakdang kumuha ng isang Maestrale-class frigate mula sa Italia, ay nagpasiklab sa mga talakayan sa mga politikal na bilog at nagdulot ng pagkamausisa sa publiko. Ginawa ni Pangulong Carlos Alvarez, isang taong kilala sa kanyang mga nasusukat na desisyon at estratehikong pag-iintindi sa kinabukasan, ang naval modernization ng isang pundasyon ng patakaran sa pagtatanggol ng kanyang administrasyon. Dahil ang mga tensyon na kumukulo sa South China Sea, at ang piracy, ay banta pa rin sa karagatan ng Pilipinas, hindi maikakaila ang pangangailangan para sa isang matatag na hukbong pandagat. Nangako ang pagkuha ng frigate na palakasin ang kakayahan ng bansa sa pandagat. Sa puso ng pagkuha ay ang BRP Gregorio del Pilar, ang pagmamalaki ng tumatandang armada ng Philippine Navy. Pinangalanan pagkatapos ng isang bayani ng digmaang Pilipino-Amerikano, ang barko ay nakakita ng mga dekada ng serbisyo, nagpapatrolya sa katubigan, at nagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ngunit ang oras ay kinuha nito, at ang pangangailangan para sa isang kahalili ay naging apurahan. Ang desisyon na bilhin ang Maestrale-class frigate ay hindi basta-basta ginawa. Ang mga buwan ng negosasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Italyano ay nauwi sa isang makasaysayang kasunduan. Ang frigate, na kilala sa kanyang versatility at advanced na armas, ay magiging isang kakilakilabot na karagdagan sa Philippine Navy. Nilagyan ng mga makabagong sistema ng radar, anti-aircraft missiles, at isang makapangyarihang naval gun, ang frigate ay makabuluhang magpapahusay sa mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ng bansa. Para kay Rear Admiral Maria Santiago, ang commander ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang pagkuha ay minarkahan ng isang pagbabago sa kanyang karera. Isang batikang opisyal ng hukbong dagat na may mga dekada ng karanasan, matagal na niyang itinaguyod ang modernisasyon ng fleet. Ang pagdating ng Maestrale-class frigate ay kumakatawan sa isang bagong kabanata para sa Philippine Navy, isang puno ng pangako at potensyal. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa pagdating ng frigate, kumalat ang pananabik sa buong base ng hukbong dagat sa Cavite. Ang mga inhinyero ay nagtrabaho sa buong orasan upang matiyak na ang mga pasilidad ng daungan ay maaaring tumanggap ng bagong barko. Ang mga mandaragat ay sumailalim sa mahigpit na mga programa sa pagsasanay upang maging pamilyar sa mga advanced na sistema ng frigate. At sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng hangin ng pag-asa at pagmamalaki habang naghahanda ang Pilipinas na tanggapin ang pinakabagong tagapagtanggol nito. Ang araw ng pagdating ng frigate ay maliwanag at maliwanag. Nagtipon ng mga tao sa baybayin, sabik na masilip ang marilag na sasakyang pandagat habang ito ay tumulak sa Manila Bay. Habang sumasayaw ang unang sinag ng sikat ng araw sa tubig, sumabog ang saya mula sa mga tao nang makita ang Maestrale-class frigate, na buong pagmamalaki na nagpapalipad ng bandila ng Pilipinas at Italyano. Si Pangulong Alvarez, na sinamahan ni Admiral Santiago, at isang delegasyon ng mga opisyal na Italyano, ay nakatayong nakatutok sa gilid ng pantalan, habang pinagmamasdan ang frigate na magandang dumaong sa tabi ng pier. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanila, habang pinagmamasdan nila ang makinis na mga linya, at kakilakilabot na silweta ng kanilang pinakabagong nakuha. Sa mga sumunod na araw, ang frigate ay sumailalim sa mahigpit na pagsubok sa dagat upang ipakita ang mga kakayahan nito. Mula sa anti-submarine warfare exercises, hanggang sa live fire drills, paulit-ulit na pinatunayan ng barko ang kanilang katapangan. Si Admiral Santiago ay tumingin ng may pagmamalaki, habang ipinakita ng kanyang mga mandaragat ang kanilang mga kasanayan at kadalubhasaan, na walang putol na isinama ang bagong frigate sa fleet. Ngunit ang pagkuha ng Maestrale-class frigate ay higit pa sa isang militar na pagsisikap,
Ito ay isang simbolo ng partnership at pagtutulungan ng mga bansa. Sa sumunod na mga buwan, ang mga tauhan ng hukbong pandagat ng Pilipinas at Italyano ay nagtutulungan ng mahigpit na nagpapalitan ng kaalaman at kadalubhasaan. Isinagawa ang magkasanib na pagsasanay, pagpapatibay ng pakikipagkaibigan, at pagpapalakas ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Habang nagpapatrolya ang frigate sa katubigan ng South China Sea, na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng teritoryong karagatan ng Pilipinas, naging pinagmumulan ito ng pambansang pagmamalaki. Pinangalan ng BRP, Barko ng Republika ng Pilipinas, Maestral, bilang parangal sa mga pinagmulan nitong Italyano at papel nito sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Ang sasakyang pandagat ay naging simbolo ng katatagan at determinasyon. Sa paglipas ng panahon, ang BRP Maestral ay magiging pamilyar na tanawin sa baybayin ng Pilipinas, isang paalala ng pangako ng bansa sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang presensya nito ay nagsilbing hadlang sa mga naghahangad na hamunin ang soberanya ng Pilipinas, na tinitiyak na ang tubig ay nananatiling ligtas para sa komersyo at paglalayag. Para kay Pangulong Alvarez at Admiral Santiago, ang pagkuha ng Maestral-class frigate ay hindi lamang isang estratehikong desisyon, ito ay isang patunay ng katatagan at determinasyon ng sambayanang Pilipino. Habang nakatingin sila sa Manila Bay, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng abot tanaw, alam nilang tatayo ang BRP Maestral bilang tagapag-alaga ng tubig ng Pilipinas sa mga susunod na henerasyon.